Take down your campaign materials or face disqualification. COMELEC issues this warning to all aspirants who have already set up billboards and other propaganda material outside the official campaign period for the 2025 elections. While the COMELEC admits they cannot do anything about premature campaigning because Republic Act 9369 states that candidates can only be considered as such once the campaign period has begun. There's resolution number 11086 where it is stated, quote, all prohibited forms of election propaganda shall be immediately removed or caused to be removed by said candidate or party at least 72 hours before the start of the campaign period. The campaign period starts February 11 for national posts and March 28 for local candidates. Now, let's clarify this with Attorney John Rex Laudianco. He is the spokesperson of the Commission on Elections and he joins us on the big story tonight on the line. Magandang gabi, Attorney Rex. Magandang gabi po, Gretchen, Sean, Pauline, at sa lahat po ng taga-subaybay ng The Big Story. Good evening po. Okay, let's take a look at resolution number 11086. It says that all prohibited forms of propaganda shall be immediately removed by said candidate or party at least 72 hours before start of the campaign period. Okay, dahil medyo taliwas siya sa sinasabi nung ating RA 9369, yung kandidato ba dito ay you're referring to those who have filed COCs and will start campaigning by the campaign period? Kasi di ba, sabi nga, pag hindi pa nagsimula yung kampanya, hindi pa sila kandidato. Pero bakit merong ganitong resolusyon? Can you explain that further to us? Opo, tama po kayo, no? Hindi pa sila nagiging kandidato until such time na dumating po yung unang araw ng pangangampanya. That's in accordance with Section 15 of Republic Act 9369 at pagsunod din po sa desisyon ng Supreme Court dun sa Piñera versus COMELEC. Kaya alam po, binibigyan sila ng 72 hours. This is the notice of COMELEC po na dapat pagtungtong po noong January 12 at the strike of midnight. Lahat po, by February 11 for national positions in case of senators and party lists, at March 28 naman po in case of local positions from governors, vice governors, mayors, and members of the House of Representatives. The 72-hour notice is sufficient notice po sa kanila to remove and ensure compliance with all campaign rules and regulations. Alam naman po natin na hindi biro ang magtanggal ng napakarami po na nakalabas na mga advertisements nila. Kasi po kailangan, una, sumunod po sila dun sa mga sukat na itinatalaga ng batas. Ikalawa, dapat sumunod po sila kung saan lamang pwedeng ilagay. Ito po ay yung sa mga common poster area at definitely hindi po pwede doon sa mga lugar kung saan po yung public ang may-ari. Government offices, post. Isa pa, pinapahintulutan na rin po natin yung ating mga billboard. Pwede na po yan, Bagamat hindi po sukat ang pinag-uusapan dito, ngunit yung radius po for national positions dapat po hindi magkakadikit before na mag 1 kilometer. Meron pong ganun yan. So alam naman po natin, kaya nga po yung 72 hours serves as the notice for all candidates, would-be candidates at the start of the campaign period to fully comply with the Fair Elections Act. Kumbaga parang ito lang ay paghahanda para sumunod na sa batas. Yes. Tama po ba? Roughly put. Tama po kayo, no? Kasi po kung hihintayin pa po nila na kami ay magno-notify, ayon po sa rules, kapag meron kaming nakita na mga illegally posted campaign materials o kaya po yung campaign materials mismo ang prohibited, magsaserve po kami ng notice sa kanila. One, to explain. Two, para po tanggalin yan. At ikatlo po, kasunod na yung pagsasampa ng kaso ng COMELEC. To avoid all this, we are now sending the notice 72 hours before the start of the campaign period. Okay. Just a few things, no, Attorney Rex. One, kasama po ba dyan yung private property? I know there's been some issues about di nyo pwede patanggalin pag private property. Ano namang magyayari in those cases? Second, how do you roll out the strict enforcement, yung paghuhuli? Gawa nung medyo nationwide kasi yung midterm election. So medyo mahirap. Meron ba kayong enough manpower for that? Or have you employed the help of law enforcement agencies and other agencies? Isa-isahin po natin siguro patungkol dun sa mga private property. Tama po kayo, hindi tahasang matatanggal ng COMELEC, ngunit hindi ibig sabihin na mapagbabawalan natin. Kung matatandaan po natin yung kaso ng Bishop of Bacolod, ang naging dahilan lang naman po dito bakit nasabi ng ating kataas-atang hukuman na dapat pahintulutan dahil po yung ginawa ng advertisement, yung ginawa na material,
bagamat lumampas sa sukat, ay hindi tahasang campaign material. Hindi po siya campaign paraphernalia. Ito po ay tinuring ng Supreme Court na malayang pamamahayag, freedom of speech, freedom of expression, at advokasya. Ngunit kung ipapaskil po sa private property ay tahasang campaign material, una sa lahat, dapat sumunod sila dun sa sukat. Otherwise, ano po ang gagawin ni COMELEC? Padadala namin ng notice, katulad po ng mga sa kandidato na meron kang campaign material dito na lumalabag sa sukat. Padadala namin ng notice yung mismo may-ari ng property na dapat magpaliwanag sila at i-remove niya yan dahil lumalabag sa ating batas pang sa fair elections Act. Paano ipinapatupad po ito ng COMELEC? Tandaan po natin kung nadidinig nyo na lagi, task force backlash. Ito po ay pinalawig pa namin. Bakit? Sa dami po nag-deputized agencies ng COMELEC, ang DPWH, ang law enforcement agencies, ang MMDA, pati nga po yung minsan yung mga electric cooperatives, pati po sinasama na rin namin yung iba't ibang ahensya po, local man o national, maipatupad lang po ito. Kahit kailan po ay hindi kinulang ng nakakatuwang ang COMELEC sa pagpapatupad ng mga alituntunin sa fair elections. Ano po yung difference po nung dun sa kaso ng Bishop of Bacolod, dun sa sinasabi nating campaign material o tahasang pangangampanya? Pag sinabi ba nating may vote for, yung kahit pa hindi natin alam kung sino ang sponsor, ay ibig sabihin tahasang pangangampanya ba yun? Ay, hindi naman po. Ang nangyari po kasi ganito, doon sa Bishop of Bacolod po, doon sa simbahan, doon sa mga private property, may mga napakalaki pong parang mga advertisements doon na nagsasabi yung team patay, team buhay. Ibig sabihin po nito, sinusuportahan ng ating simbahan at yung mga kanilang parokyano, yung mga nag-aadvokasya ng nagpapahalaga sa buhay at kanila pong hindi iboboto, yung pong mga para sa pro-abortion. Yan po kasi yung mga nangyari noong mga panahon na yan. So, yung una po, ito ay sinuli ng COMELEC, yung pinatatanggal dahil nga po lampas sa sukat. Napakalaki. Ngunit tama po ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ito ay hindi tahasang pangangampanya. Ito ay pagpapahayag ng kanilang advokasya sa pagsusulong ng freedom of speech at freedom of expression. Yung simpleng pagsuporta sa iboboto at hindi boboto, hindi naman po kaagad-agad na maituturing na campaign material. Pero kung makikita po natin, serye ng materyales na nangangampanya sa pagkakaboto at pagkapanalo ng isang taong kandidato sa isang posisyon, ayan po, malinaw yan, campaign material. May isa pa po kaming titignan dyan. Tandaan po natin, lahat dapat ng campaign materials aside from the sizes must also comply with the notices. Una ngayon, para po dun sa environmentally sustainable materials. Dapat po sumusunod sila dun sa ating mga batas pangkalikasan, recyclable, nag-reduce ng mga unsustainable materials. Ikalawa, pagdating po dito, sino ba ang nagpagawa? It should be indicated therein, paid for by. So kung sino po yung nagbigay, sino ang nagbayad at para kanino, ini-indicate din po ito. At ikatlo, natitignan po ng COMELEC. Sa lahat po kasi ng campaign materials may gastos dyan. At yung gumastos po dyan, dapat merong resibo. Dapat ni-report, ito ba i-contribute? Kung na-contribute pa ito ba in-accept? Lahat po ito ay dapat mag-reflect sa statement of contributions and expenditures ng ating mga magiging kandidato. Attorney, may naisip lang ako, what if gusto ko sabotahehin yung kalaban ko tapos 3 days before mag-start ako magpaskil nung mga poster at banner niya, ganon. Paano yun? Kawawa naman yung isa, kunyari dehado siya, hindi niya matanggal, nasa private property. May mga ganong kaso ba? Naku, tama po. At ato po, nangyayari po talaga yan. Kaya nga po may due process sa lahat ng proseso ng COMELEC. Meron po kaming binibigay na 3-day notice. Kung mapapansin nyo, kapareho ng 72-hour notice namin, binibigyan ka namin ng notice na sa loob ng 3 araw ay dapat tanggalin mo yan at ipaliwanag mo. At kung mapapatunayan naman po sa pamamagitan ng ibang ebidensya, testimonya ng mga tao na talaga naman po nagsasabi under oath na hindi naman sila ang naglagay, hindi nila alam kung saan galing. At tignan mo yung mga materials, ibang-iba doon sa mga nilagay namin at dokumentado ang lahat ng aming pinagawa. Hindi naman po agad-agad magsasampa ng kaso. Ang importante po, merong aksyon ng COMELEC, merong aksyon yung pinatutungkulan ng campaign material. Halimbawa, sabihin na natin, hindi niya matanggal dahil nasa private property. Di patunayan niya po sa amin yung efforts niya na ipatanggal doon sa private property owner yung campaign material na lumalabag po sa ating mga alituntunin. Pero attorney, just to clarify, hindi po ba wala naman po talagang batas against premature campaigning? So therefore, under this resolution, what makes them prohibited? Pati ano po yung sakop nito? Pati po ba yung mga nasa social media na mga posts kasama po dyan?
isa-isahin po din po natin. Tama po kayo, nagiging kandidato lamang sila sa unang araw ng pangangampanya. Kaya nga po ano po yung sinasabi namin, all of this will take effect February 11 for national positions, senators and party lists. For local positions, March 28. Yung 72 hours serves as COMELEC's notice. So lahat po ng paglabag ay titignan namin on the strike of the first hour of the campaign period. Pagdating po sa social media ay may pagkakaiba. Alam naman po natin, wala pang batas panghalalan o kahit na yung mga regular natin na batas na sumasaklaw po pagdating sa social media. Ngunit hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay gagamit ng social media ay wala pong regulasyon. Lumalaban po tayo sa fake news, meron po tayong anti-cybercrime law. At higit sa lahat po, may partnership ang COMELEC sa lahat ng social media platform. So ano po ang ginawa natin? Meron ng resolution ng COMELEC combating AI, deepfake, softfake, fake news, disinformation, misinformation. Unang hakbang po dito ay pinarehistro namin ang lahat ng social media channels ng mga magiging kandidato nang sa gayon alam natin kung ano yung tahasang gagamitin po sa pangangampanya. Ano yung gagawin natin doon sa mga matutuklasan na hindi na nagparehistro, ngunit again, ginilikha ito, tahasang ginagamit sa pangangampanya. May agreement na po kami sa lahat ng social media platforms na ang mga accounts na ito i-deactivate at i-take down. At isa pa, whether sa registered or unregistered social media accounts na gagamitin sa pangangampanya, ay sabay-sabay po kami magbabantay sa maling paggamit ng artificial intelligence. Doon sa gagamit ng deepfakes, magpo-purvey ng fake news, disinformation at misinformation. Ang gagawin po namin dyan, pag napatunayan namin na nagkakalat ka ng maling balita patungkol sa halalan, kami po ay magsasampa ng kasong election offense. Ito po yung Section 261Z11 kung saan po nagsasabi dito pagpapakalat ng maling impormasyon para guluhin at bituhin ang halalan. Yan po ay kasong kriminal. At yung pong lahat ng ginagawa natin sa social media, may kakayanan ng media platforms na i-preserve lahat ng ebidensya at maibigay sa COMELEC. At yung pong aming pag-rule po ngayon, kung i-deactivate, suspend, may green lane na po ang COMELEC, mas madali po namin maa-address ito. So bali yung 72 hours, babalikan ko lang po yung resolution 11086 ha. Yung 72 hours, bali parang grace period po yan, ano? Tama po ba? Meron na po bang na-disqualify? Kasi ang nakalagay sa... Hindi po namin itinuturing po na grace period. Again, I have to emphasize that is a notice to them. Dahil alam naman namin po na hindi madali ang magtanggal. And besides, lahat din naman po ng maglalabag ng ating alituntunin starting Feb 11 or March 28 as the case may be, ay bibigyan po uli namin kasi ang importante lamang po dito ay binibigyan namin ng sufficient lead time ang lahat ng kandidato po na mag-comply sa Fair Elections Act. Okay, kung kaya pala ng COMELEC gumawa ng resolution na ganito na magpatanggal before campaign period, baka pwede na rin extend yun, ano, na wag talagang magpa-skill. Pero speaking of prohibitions, no, kamustahin naman natin yung bago niyong polisiya, clarifications on showing up, candidates showing up in yung mga distribution ng mga ayuda. May anong game plan ng COMELEC dito, Attorney Rex? Una po, ilahat po ng nabanggit na yan. Unang kondisyon po, ay dapat po ito ay makatotohanang programa na existing na, naka-define ang perang gagamitin, naka-define ang recipient, naka-define ang purpose, naka-define ang period. Yan po yung condition 1. Ano yung condition 2? Dapat po ito ay hindi gagamitin para ma-impluensya ng halalan. Condition 3, hindi dapat po ito magamit sa pagsusulong at maabuso para sa interes ng ilang kandidato. Dati po, yan yung traditional na kondisyon namin. May ika-4 at ika-5 kondisyon po kami. Yung 4th condition po na inilagay namin ngayon, bawal po ang participation in whatever form and nature. Sila man po, na campaign material nila, staff nila, gamit nila, pinagbabawal po lahat yan sa implementation o yung distribution mismo. Bakit? Hindi naman po nila pera yan. Nakasaad po yan sa GAA. At yung pong pagkakadetermine kung sino ang recipient, qualified ba at magkano, yan po ay nababase doon sa guidelines ng ating mga ahensya. So wala po silang role sa distribution kaya hindi namin papahintulutan na nandun sila. At ika-5, yung pong guidelines na ipinapatupad ng lahat ng ahensya tulad po ng DOH sa kanilang MAIF, ng DOL sa kanilang tupad, at yung pong DSWD gaya nung sa AIX at sa AKAP, lahat po yan ay may guidelines. So, nakasaad po sa kondisyon na dapat sundin ng lahat na banggit na ahensya ang kanilang guidelines.
Ano ang mangyayari po kapag nalabag ito? Una sa lahat po, warning na doon sa mga agency. Bagamat hindi po layunin ng COMELEC na pigilan yung social services dahil hindi naman yan ang layunin ng batas. Ang layunin lang naman ng batas, masiguro na hindi ma-abuse ang state resources at hindi magagamit pang impluensya ng halalan. Dapat tuluyan, kailangan ng ating mga kababayan. Ngunit, nasa kanila po ang humingi sila ng exemption, nasa kanila ang burden na sundin lahat ng kondisyon. Kasama na po ang napag-usapan natin. Tandaan po natin, ang power na ma-grant ay pwede rin po kaakibat niyan ang power na bawiin ng exemption. Doon naman po sa mga kandidato na tahasang lalabag sa kondisyon na kahit na pinipigilan ng ahensya, hindi po magdadalawang isip ang COMELEC. Una, sampahan kayo ng kasong election offense for abuse of state resources. Kung sakali man po na mapapatunayan namin na magbo-vote buying pa kayo, mamimigay pa kayo ng anumang bagay na may halaga, kakain kayo ng vote buying. At ikatlo, disqualification dahil nilalabag nyo ang kautusan ng COMELEC. So yan po yung mga bagay na pwede namin gawin. And besides, ang last line of defense po ng COMELEC dito, yung ating mga health workers, yung ating mga labor officers, yung ating mga social workers na may mga lisensya sa kanilang trabaho. Kami po ay naniniwala at nagtitiwala na hindi nila isusugal ang kanilang propesyon at kanilang lisensya dahil lamang sa impluensya ng mga kandidato. Alam namin po ang nasa puso nila ay tumulong sa mga kababayan, sumunod sa batas at ipatupad ang social services na program na ito ayon sa ating intensyon. Alam naman po natin yung history din po ng AKAP and AIX, talagang may lista-listahan yan at parang kumbaga i-endorse mo yung listahan. Actually, hindi mo kailangan talagang ilagay ng tahasan yung pangalan ng mga politiko doon. Bakit po kaya napayagan itong AKAP? Kasi naiintindihan naman po natin yung 4Ps, that's a program, yung AIX crisis po yan, but yung AKAP, parang wala namang urgency to distribute it at the time of the campaign period. Can you explain to us why this was exempted by COMELEC? Opo, on the other hand, naniniwala po kami na kailangan ito dahil napakaganda po ng programa. Bakit po? Kung matatandaan po natin yung 4Ps, iba po ang layunin niyan. Yung AIX po, Assistance to Individuals in Crisis Situation, ang pangangailangan niyan depende sa katatayuan, namatayan, nagkasakit, walang pang-enroll, o kaya po ay merong isang malubhang problema na kailangan ng ayuda. Yun naman pong AKAP, ito naman po ay patungkol dun sa maaring may mga trabaho, ngunit hindi sapat ang kanilang kita para po buhayin ng maayos ang kanilang pamilya. Ito po yung pambalanse doon sa ating mga kababayan na bagamat may hanap buhay ay nangangailangan. So ito po yung dahilan bakit dapat pahintulutan ng COMELEC dahil sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Uulitin at uulitin po namin, hindi hadlang ang mga batas panghalalan, hindi hahadlang ang COMELEC para makarating sa ating mga kababayan ang tulong na kailangan nila. Ngunit sabi nga po namin, naglagay kami ng 5 mabibigat na kondisyon para naman siguraduhin ang interes ng Estado. Hindi magamit ang mga ito sa halalan, hindi magamit para ma-impluensyahan at abusuin. At doon nga po pala sa AIX may karagdagan kami. 10 araw bago po ang maghalalan. Practically, May 2 po yan, Bawal na bawal po ang AIX. Ipinagbabawal po namin yan. Kasi po, ang number 1 na requirement po ng AIX ay yung barangay certification na alam naman po natin na maaring political yung ating mga barangay, kaya po yan ay pinagbabawalan. So kung tatanungin nyo, totoo bang may participation, may referral? Maari po doon sa referral part, maari nga pong merong nagre-refer ng mga politiko. Pero tandaan po natin, yung ating medical workers, yung labor workers, at yung social workers, doon po nagbabase sa kanilang case study. Yung pong pag-grant, kung qualified ba, hindi ba qualified, at kung qualified ay magkano ang dapat tinatanggap mula doon sa menu ng programa. So wala po absolutely ng participation yung politiko pagkatapos ng referral nila. At definitely wala po silang participation pagdating na doon sa grant at distribution. Kaya nga po nilatag ang lahat ng kondisyon. Nabanggit nyo yung AIX, 10 days before campaign, before elections, bawal na yan. Pero yung AKAP, pwede. Hanggang election day? Tandaan po natin, ang una pa naman pong na-i-apply nila ay yung first tranche ng AKAP. Hindi pa po kami umaabot dun sa AKAP na maaring i-distribute. Hindi pa naman po sarado ang pinto ng COMELEC kung ipagbabawal namin yung AKAP. Ang malinaw po kasi ngayon, yung AIX, dahil nakita namin, number 1 requirement ng AIX ay barangay certification at ayaw po naming maabuso ito pagdating po ng 10 araw bago po ang halalan. Ay, sana po talagang mabantayan natin yung mga pondo na yan. Alam naman natin na yung tendencies po, at saka makapangyarihang tao po ang nasa likod ng mga ito. Sana po ay talagang we will uphold the integrity of elections.
At by the way po, hinihiling po natin ang tulong ng ating mga kababayan. Tumatanggap po kami at tatanggap po kami ng mga complaints, mga ebidensya, mga testimonya. Ito patungkol po sa paglabag ng mga kondisyon ng COMELEC sa mga programang ito. Huwag po kayong matakot dahil pananatilihin po namin confidential ang identity nyo. COMELEC po ang pag-iimbestiga base sa impormasyon ninyo. COMELEC ang mangangalap ng ebidensya at COMELEC po ang magpo-prosecute ng ating mga paglabag sa batas. So pwede magsumbong. Nagtataka rin ako, sakto, Attorney Rex, no? Nagtataka ako, pwede mo magsumbong? So papadala na lang sa inyo, sa COMELEC? Ganun po ba? Tama po. At kahit nga po sa pamamagitan ng social media, kung natatandaan nyo po, yung mga vote buying cases namin, almost 7,000. Pati po yung paglabag dun sa mga illegally posted campaign materials, 7,000 plus ang na-show cause order namin. Yan po ay mga anonymous at na complaints na pinadala sa pamamagitan lamang ng social media. Tatanggap po kami nito.